Pastor. Hallelujah. Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po Lord sa pagkakataon na ito dahil patuloy na pinagkakatipon-tipon mo ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin at upang mapakinggan ang iyong banal na salita. Na tunay nga po na kung ang salita mo, Diyos, ay patuloy na ilalagat namin sa aming mga puso at kaisipan, Lord, magiging maayos po ang takbo ng buhay namin. Kaya salamat Panginoon, Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ng Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. So if you have your Bible, please open with me in the book of Proverbs 3 verses 5 to 6. Yan po yung text po natin sa hapon na ito. Nang sabi po dyan sa Proverbs 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. So praise the Lord. So ang pag-uusapan po natin, sabi nga niya dyan, is trust in the Lord. Magtiwala sa Diyos. Dahil tunay po na kung tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon with all our hearts at buong puso, at huwag po tayo manangan sa sarili po nating pangunawa. Kasi minsan pag sarili po nating pangunawa, ang nagiging ending, imbis na magiging maayos, lalo lamang po tayo napapalayo doon sa katotohanan. O di kaya, lalo pong distraction po yung nangyayari. Kaya sabi po niya diyan, tiwala sa Panginoon, buong puso. Kaya kung tayo pinagtitiwala sa Kanya, buong puso ang gagawin natin. Huwag tayong manangan sa ating pansariling kaalaman. Sabihan in all your ways, sa lahat ng bagay, sa lahat ng ginagawa natin, nandun po sana na we acknowledge Him. Nandun po sana na sinasama natin si Kristo sa buhay natin. Dahil kung ikaw at ako ay patuloy na nananalig at nananampalataya sa Kanya buong puso, meron pong mga benefits na makikita po natin or advantage na makakamit, makakamtan ang bawat isa sa atin kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos. So tingnan po natin sa Kanyang banal na salita. Number one po na benefits or advantage na makikita po natin is that worry is God. Worry. Sino po sa atin dito yung madaling mag-alala? Kunting bagay lamang po nag-aalala na siya. Yun pala, pag tayo po ay lubusan nagtitiwala sa Kanya, ang worry, yung mga bagabag, nawawala. And Matthew chapter 6, verse 25, as our supporting verse, sabi na, therefore, I tell you, do not worry about your life. Kaya huwag po tayong mag-alala sa buhay natin. Kundi ang dapat na gawin sa buhay natin, maglingkod sa Kanya, maging masaya, huwag natin sayangin. Kasi ang araw ay hindi po na ibabalik na muli. Katulad ng araw ngayon, hindi na po pwedeng maibalik ang araw na ito dahil nag-iisa lamang po ang August 27, 2024. Next year, darating ang August 27 pero ibang taon. No? So, hindi na po bumabalik ang panahon. No? Yan, sa paglipas ng panahon tayo, huwag nating sayangin. Kaya kung ilang panahon pa, ilang oras, ilang years pa ang nalalabi sa buhay natin, huwag nating sayangin. Kaya sabi yan, therefore I tell you, do not worry about your life. Huwag tayong mag-alala sa buhay natin. Kasi kung nag-atiwala natin sa Kanya, yung buhay natin, tunay na huwag tayong mag-worry. Sabi diyan, what you will eat or drink, maging sa pagkain, maging sa iniinom, huwag tayong mag-alala. Pero ang tao, kumakain na nga, pag-aalala pa, sasabihin niya, ano kayong kakainin ko mamayang hapon? Bukas sa makalawa, di ba? Hindi ka pa nga natatapos kumakain minsan, nakakatuwa, di ba? Tinatanong na natin kung anong ulam mamayang gabi. So, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Kahit na minsan yung mga damit natin,
payat ang damit. Kaya sabi ko, parang kinakailangan medyo magbawas ng konti. Kasi meron yung suit na binigay sa akin. Medyo yung kanya, ang ganda pa naman, sabi ko is, yung waistline ba? Tamang-tama, pero pag kumain ka na, wala na. Pag hindi ka kumain, pwede pa, maisarap. Sabi ko, naku, kinakailangan medyo magbawas ng Is not life more important than food? And the body more important than clothes? Yan po yung tanong. So, alam po natin na ang buhay po natin sa mundo ito, pag ipinagkakatiwala natin kay Lord, remember, hawak ni Lord ang buhay natin. Kaya nga, nandun sana yung tiwala talaga. Kasi kung walang tiwala sa Diyos, parang may kulang sa buhay natin. Remember, faith and trust, they are inseparable. Hindi pwedeng maghiwalay. Yung pananampalataya at pagtitiwala. Kung may pananampalataya, merong pagtitiwala. Kung may pagtitiwala, merong pananampalataya. So, kakambal po yan. So, magtiwala lamang po tayo sa Panginoon. Huwag tayo mag-worry, tanggalin ang worry sa buhay. Kasi sabi nga, worry is a sin. Bakit nagiging kasalanan ng worry? Kasi sinasabi mo sa buhay mo na wala kang tiwala sa Diyos. Kaya kapatid, tiwala lamang sa Kanya. Number 2. Number 2 po na makikita natin pag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, no more fear. Nawawala ang takot. Sino sa atin dito ang matatakotin? Kinakailangan sa gabi may ilaw. Takot sa dilim. Huwag po tayo matakot. Pag merong konti lang na marinig, ano kaya yun? Huwag po tayo matakot. No more fear, sabi ka. Psalm 56, verse 11. Sabi nga, in God I trust, I will not be afraid. Amen. What can man do to me? Tunay nga, kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, wala tayong dapat katakutan. Wala po tayong dapat ipangamba. What can man do to me? Kasi, ano ang pwedeng gawin sa'yo ng tao kung kakampi mo ang Diyos, isang it? Kaya, tiwala lamang po sa Kanya. Isaiah 26, verses 3 to 4. Okay, sabi ulit. You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast, because he trusts in you. Kaya kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, talagang makikita natin yan, even our mind, magkakaroon ka ng kapayapaan. Sabi yan. And then in verse 4, trust in the Lord forever. Hindi niya sinabi niya na trust in the Lord now only. Now. Tomorrow wag na. Kundi forever. Habang buhay, habang may panahon, habang may pagkakataon, always trust the Lord. Amen. For the Lord is the rock eternal. Tama ba yun? For the Lord is the rock eternal. Inulit, diba? Talagang alam natin pag inuulit is emphasize, very important. Kaya mga kapatid, tiwala lamang sa Panginoon, huwag po sana tayong mawawalan ng tiwala. Kasi kung nagtitiwala tayo sa Kanya, alam at alam natin na mayroon tayong aasahan dahil sa tiwala. Diba sa mundo ito, pag nagtitiwala ka sa Kanya, tiwala kasi ako sa Kanya. Kung sa tao nga, diba? Nasasabi ng tao, ginagawa na nga siya ng masama, pero sasabi pa ng tao, may tiwala ako. Nagdahil sa tiwala niya, yun yung kanyang pinagkakapitan. Kahit na ang tao at the end pala, ay hindi dapat pagkatiwalaan. Dahil nananakit ang tao. Pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran, pwede natin ibigay sa Kanya 100% na tiwala. So another po na makikita natin pag tayo nagtitiwala sa Kanya, can face problem in life, pwede natin harapin anumang klaseng bagyo sa buhay,
anumang klaseng testing sa buhay, kayang-kaya po nating harapin kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Psalm 32 verse 10. Sabi niya, many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the man who trusts in Him. Praise the Lord. Tunay nga po, many are the woes of the wicked. Woe to you, sabi niya sa kanyang salita. Bakit? Kasi may mga gawang hindi tama, mga gawang hindi nalulubog sa mata ng Panginoon. Pero sabi niya, but the Lord's unfailing love surrounds the man who trusts in Him. Kaya tingnan po ninyo yung kapangyarihan ng tiwala. Pag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, makikita po natin na talagang nandyan po yung ginagawa niya. No? Surrounds, sabi niya, unfailing love surrounds the man who trusts in Him. So when we believe in God, makikita natin doon na we are rewarded with His love, pagmamahal, and safety to get us through the tough times. Kahit na mahirap ang araw mo, kahit na sinasabi mong may bagyo sa buhay, pero makikita mo na meron kang aasahan, may pag-asa. Kaya kapatid, wag po sana tayo mawalan ng tiwala. Tiwala lamang po sa Panginoon. Dahil hindi po niya pinababayaan ang tunay na nagtitiwala sa Kanya. Okay? Another, madali lamang po tayo dahil magbabasa tayo ng Kanyang salita. Hindi na tayo lalay sa ating topic. Ang pag-uusapan lang natin kung paano tayo magtiwala sa Panginoon at kung ano yung mga ibinibigay niya. O yung mga nakakamtan natin, yung nangyayari sa buhay natin pag tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Number 4 is that enjoy your life in this troubled life. Pag tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, nai-enjoy natin ang buhay natin, although ang mundong ito ay punong-puno po ng testing, ng trials, we can still enjoy our life as we trust in Him. Sabi niya sa John 14 verse 1, sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, do not let your hearts be troubled. Huwag natin hahayaan yung puso natin. Yan. Magiging mabigat. Yung puso natin na talagang punong-puno siya ng kaguluhan. Huwag natin hahayaan. Kundi sabi niya, trust in God, trust also in me, sabi ng ating Panginoon Jesus. So, kumustahin na natin ang puso ng bawat isa. Kumusta na ang puso mo ngayon, kapatid? Within this week, anong nangyari sa puso natin? Kumusta na ang puso natin? Nagkaroon ba tayo ng trouble? Alalahanin po sana natin itong John 14 verse 1 na sabi ng ating Panginoon Jesus, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Magtiwala sa Diyos. Trust also in me. Sabi ng ating Panginoon Jesus. Because we also believe that Jesus is God. He is the Son of God. And John 14 verse 27, another supporting verse, sabi niya, peace I leave with you. Ito po yung ibinigay ng ating Panginoon nung siya po ay umakyat sa langit. Iniwanan po niya sa bawat mananampalataya. Kaya kung sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya, naniniwala kay Kristo, kapatid, napapasa iyo ang kapayapaan na ito dahil sabi ni Lord, peace I leave with you. Binibigay ko ang aking kapayapaan. My peace I give you. Kapayapaan. Yun bang nagkakagulo na ang lahat-lahat? No? You are surrounded by many kaguluhan, but for you, kalmado ka pa rin. Diba? Nararamdaman ba natin yun? In spite na may bagyo sa buhay, no? Nagkakagulo na ang mga nasa kapaligiran mo, pero ikaw, kalmado ka pa rin. Hindi naman natin sinasabi na wala kang pakialam, iba yung walang pakialam, at iba yung
you are at peace. You are at peace. Kasi yun yung ibinigay ni Lord. My peace I give you, sabi niya. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Maliwanag na sinasabi ng Panginoon, do not let your hearts be troubled. Huwag nating hahayaan na yung puso. Remember, your heart, yan po yung bukal ng buhay, the fountain of life. Tama? So sabi niya, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kaya mga kapatid, panatilihin po natin ang magtitiwala sa Panginoon, ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari. Dahil kung tutuusin, napakarami pong nangyayari sa buhay ng bawat isa. Yang katabi mo, ang alam mo lang yung nangyari ngayon, pero marami pa yan. Marami pa yan. Subukan mo makipagkwentuhan dyan, lalabas. Malalaman mo. Isn't it? No? Malalaman natin. Kaya nga, minsan maganda yung at least meron siyang gathering, diba? Kaya nga kung nagpupunta ako sa mga outreaches, nakikita ko talaga ako, diba? Katulad dito, pag natapos yung service, may kape, may fellowship. And during that time talagang maraming kwento. Lumalabas yung mga, minsan kahit na ayaw nilang ilabas, lumalabas pag nandyan na nabuksan na. And then mamaya, maganda ba yung magiging outcome? Kasi minsan nagkakaroon din ng deliverance, even sa ganung mga sitwasyon. Lalo na yung mga, merong mga sitwasyon na talagang napakabigat ang kanilang puso. Diba? So, ganun ang sitwasyon. Kasi kung tutuusin, iba't iba po ang sitwasyon ng bawat isa. And there are times talaga na umuwi ako galing ng outreach na parang durog yung puso ko. Kasi nga dahil sa mga kwento ng buhay, parang sa pelikula lang, dahil talagang makulay yung buhay nila. Pero yung pala talagang tunay na nangyayari. Especially ba yung mga sa murang edad lamang at the age of 8, at the age of 10, naranasan nilang na-abuse, they are product of sexual abuse, hindi ko inaasahan na may mga ganong sitwasyon. Which is, na kung maririnig mo parang nandun ba na parang madudurog yung puso mo. Especially yung mga at that age na naranasan nila yung mga ganong sitwasyon, kung paano sila naka-overcome. But praise the Lord. Dahil nakakilala sila sa Panginoon. And then, the testimony, when they believe in the Lord Jesus Christ, doon sila nagkaroon ng deliverance. Kaya pwede na nilang sabihin, hindi na katulad noon na talaga mabigat ang puso. Kundi nandun na gumagahan. Because of Jesus. Dahil tunay po, kaya nga napakahalaga talaga na ang tao ay magkaroon ng Jesus sa kanilang buhay. Tinitingnan lang pala natin yung isang tao, parang okay siya. Pero yun pala, pag once na nakilala mo siya, nandun pala na may pinagdaanan. Na may pinagdaanan. So, praise the Lord for those na napagdaanan nila and then they can overcome it. Pero how about those na hanggang ngayon ay nandun pa rin na mabigat pa rin yung kanilang puso? So talagang they need the Lord Jesus Christ. Minsan, nakakakilala na sila, naglilingkod na sa Panginoon. Pero still pa rin na they are holding in that situation. So yun yung napakahirap. But praise the Lord for those na talagang nagkaroon ng freedom, nagkaroon ng deliverance, it's good for them. Kaya kung may mga experience na mahirap, na nangyari sa inyo, sa inyong mga nakaraan, nandiyan ang Panginoon. And God is able to help you to overcome para baguhin niya ang dapat baguhin, totally nalilinisin niya ang inyong buhay at magkakaroon kayo ng freedom. So talaga yung isang kapatid, very bold siya na nagsabi na, buti na lang nga,
nakakilala ko sa Panginoon, nagkaroon ako ng deliverance, and then kung titingnan ko, ang pakiramdam ko ngayon kanya, naaawa na daw siya doon sa mga taong gumawa ng hindi tama sa kanya. Noon, galit na galit siya. Pero now, pwede na niyang harapin. Pwede na niyang harapin. So, ibig sabihin talagang, pag tayo po ay na kay Lord, talagang ang gagawin ng Panginoon, babaguhin niya, at talagang pupunuin po niya ng pagmamahal ang puso natin. Dahil tunay, kung punong-puno po ng pagmamahal ang puso natin, we can easily forgive those people na nagkasala po sa atin. Okay, so yan. Number 5 natin. Pag tayo nagtitiwala sa Kanya, there is protection. Mararamdaman natin, mararanasan natin na tunay po na pinoproteksyonan po tayo ng Panginoon. Psalm 91 verses 9 to 10. Sabi niya diyan, if you make the Most High your dwelling, even the Lord, who is my refuge, sabi niya sa kanyang salita, then no harm will befall you, no disaster will come near your tent. So tunay mga kapatid, diba? Kaya in times na we are in danger, nandun na talagang tiwala lang sa Panginoon. Yung faith natin, yung tiwala natin sa Kanya, talagang nandun na, Lord, alam mo ang sitwasyon, Panginoon, let your protection be. Even our family back homes, kayo mga mother, no? Hindi ba ninyo nakikita ninyong mga anak, but through your prayer, pwede ninyong hingin kay Lord, na Lord, naniniwala ako, Panginoon, na yung protection mo, God, be among my family. Para yung protection ng Panginoon, sabi niya, then no harm will befall you, no disaster will come near your tent. Lalo na ngayon yung mga abroad, isang liit, ang nagiging product, broken families, mostly, na ang nagiging outcome po ng abroad natin ngayon, tayo mga Filipinos, diba? Broken family. Kung hindi yung tatay o nanay na umalis, yung mga naiwanan, ang gumagawa ng kaparaanan, kaya nga kung meron sanang law sa Pilipinas, nang gagawin nila, yung mga may asawa bawal mag-abroad. Diba? Para yung mga walang asawa na lamang, pero hindi pwede. Kasi talagang for you, mga mothers, you have very great sacrifices. Yun bang nag-aalaga ka ng anak ng amo, samantala yung anak mo, hindi mo maalagaan. But it's good today dahil meron ng cellphone. How about noon? No? Ngayon nakikita ninyo everyday. No? Na pwede ninyong kausapin, pwede ninyong kumustahin, nakikita na ninyo kung paano sila lumaki. No? Pero yung mga naunang mga OFW, nung walang cellphone, boses lamang, may bihira pa. No? Not like today. Pwede mo nang malaman. Pero still pa rin, na kahit very open ngayon, di ba, may mga anak pa rin na hindi ninyo matanto kung naglilihim ba sila o hindi. Kaya, ang kailangan talaga ay tiwala sa Panginoon. Pagkat tiwala natin sa Diyos, ang mga mahal natin sa buhay, mga employment natin, mga sitwasyon, even those people surround us, pagkatiwala sa Panginoon. And Psalm 125 verse 1, sabi niya ulit sa kanyang salita, Psalm 125 verse 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. Tingnan po ninyo, pag nagtitiwala tayo talaga sa Panginoon, cannot be shaken, ibig sabihin, nagiging matatag ka. Kahit na anumang testing, problema ang dumating sa buhay, kahit na sinasabi mo na ang sitwasyon mo ay para kang pinagtakloban ng langit at lupa. Pag langit at lupa, pinagtakloban na yung
Saan ka susulpot nun? Talagang grabe, isn't it? Pero magiging katulad mo, sabi diyan, you cannot be shaken, but endures forever. Kaya ang susi, tiwala sa Diyos. No? May kapangyarihan po ang pagtitiwala sa Panginoon. Dahil sa kanyang salita dito, makikita natin na kung tunay at totoo ang ating pagtitiwala sa Kanya, mayroong gagawin ang Panginoon. Okay, another. Pag-ilan na natin, number 6. Deliver you from your enemies. Pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, sabi niya dyan, ililigtas tayo, maging sa ating mga kaawa. Psalm 7 verse 1. Sabi, O Lord my God, I take refuge in you. Save and deliver me from all who pursue me. Kaya huwag tayo mag-alala. Kahit na ano man ang ginagawa ng tao sa atin, ginagawa nila tayong kaaway, wala ka namang ginagawa sa kanila. Kung bakit kaya, di ba minsan may mga taong parang allergic sa'yo. Minsan, pag nakatagpo ka ng amo na allergic sa'yo, ang hirap. Isn't it? Sa ating mga Pilipino, meron tayong kasabihan na, ewan ko, bakit kaya kumukulo ang dugo ko? Kung tutuusin, paano kaya kumukulo ang dugo niya? Kasi may mga tao na kahit na wala kang ginagawa, parang mararamdaman mo na ang bigat-bigat ng kalooban niya sa'yo. And even for us, aminin man natin, kahit na tayo, minsan may mga tao din sa buhay natin na nakakasama natin, mga nakikilala, na hindi naman natin kilala sila, pero parang ayaw mo na sa kanya. Isn't it? Meron naman ka na hindi makakilala, napakalapit mo kaagad. Isn't it? But anyway, sabi nga niya dyan sa kanyang salita, kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, dahil sa tiwala natin sa Panginoon, kahit na hindi tayo gusto ng tao, ay nagiging malapit sila sa atin. Kasi nga, nakikita nila ang Panginoon. Ang Panginoon, pwede po niyang gawin lahat. Kaya, makapangyarihan po ang pagtitiwala sa Diyos. Psalm 37 verse 40. Sabi ko ulit, the Lord helps them and delivers them. He delivers them from the wicked and saves them because they take refuge in Him. Kaya mga kapatid, huwag tayong mangamba, huwag tayong mag-alala, tiwala lamang. Okay, next. Next is that God is able to provide your needs. Kaya kung tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, anuman ang pangangailangan natin, kayang-kaya pong ibigay ng Panginoon. Philippians 4 verse 19. Sabi niya sa kanyang salita, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Kaya kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, ang pangangailangan natin, hindi yung wants, magkaiba po yung needs at magkaiba yung wants. Ang needs natin, pag needs natin ang isang bagay, God is able to give unto us. Ang wants kasi extra lang yan. Kaya kung talagang kailangan mo, nandyan po ang tulong ng Panginoon. Lalo na pag nakita ni Lord na talaga yung tiwala mo sa Kanya. Na talagang wala kang aasahan, kundi siya lamang. Makikita mo po ang pagkilos ng Panginoon. Kaya, tiwala lamang po. Okay, number 8. Sabi yan ulit. The helping hand of God be with you. Kaya kung tayo nagtitiwala, nandyan po yung kamay ng Panginoon na kumikilos sa buhay natin. Psalm 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him. I am helped. My heart leaps for joy, and I will give thanks to Him in song. Kaya kung tayo nagtitiwala sa Kanya, makikita natin dyan mga kapatid, na siya po yung ating kalakasan,
Siya yung gumagabay sa atin. No? Ang puso, my heart trusts in Him. And I am helped. Nakikita natin na kumikilos ang Diyos sa buhay natin, sa ating mga pangangailangan. Actually, God knows our needs. Alam ng Panginoon na kailangan natin ang mga bagay-bagay na yan. Kailangan natin. And God is able to give unto us. Dahil sa tiwala sa Panginoon, anong nangyayari din po, my heart beats for joy. Kaya still pa rin nandiyan yung kagalakan. Kagalakan sa puso at pwede ka pa rin magpuri sa Panginoon. Na nandiyan na aawitan mo at nagpapasalamat ka sa Panginoon. At alam natin na kung ginagawa po natin yan, of course, ang Diyos na pinaglilikuran natin ay nalulugod siya sa buhay ng bawat isa. Kaya the more sana na yung tiwala natin sa Panginoon ay mag-increase. Katulad din ng faith, ng pananampalataya na lumalago. Ganon din po yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya sabi natin, it should be 100% yung tiwala na ibibigay natin sa Kanya. Number 8. Okay, number 8. Psalm 143 verse 8. Another supporting verse. Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I lift up my soul. Praise God. Kaya kung ating titingnan mga kapatid, dahil sa pagtitiwala natin sa Panginoon, talagang nandyan po na idadirect po niya tayo. So, napakaraming benefits, di ba? Ang magtiwala sa Kanya, ang pagtitiwala, napakaraming pangako, no? Ang kapangyarihan ng pagtitiwala sa Panginoon. And number 9, number 10 ito. Number 9 is that God answered your prayer. Sasagutin ni Lord ang ating mga panalangin. Anong susi? Dahil ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Psalm 37 verses 3 to 5. Sabi niya, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Oh, napakagandang idagdag na memory verse, yung Psalm 37 verse 4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. And then sabi niya sa verse 5, commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. So, ibig sabihin, no, pag nalugod ang Diyos sa buhay natin, ang mga panalangin natin, ang mga inilalapit natin sa Panginoon, God is able to give unto us. God will answer our prayer. So, isa sa susi na sasagutin ni Lord ang panalangin po natin, pagtiwala sa Kanya. Nagtitiwala tayo na sasagutin niya dahil nandun na nagtitiwala po tayo na may ginagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya yung pagtitiwala natin sa Kanya, kung kaninang umaga pumunta tayo dito, ang tiwala natin kay Lord ay nasa 70% lamang. Pag uwi natin mamaya, ang tiwala natin sa Kanya ay magiging 100%. At total na yun, huwag na sanang mag-decrease. I-maintain natin yung 100% na trust sa Panginoon. Dahil ang pagtitiwala natin sa Kanya ay may kapangyarihan. At ang number 10 natin, the last one is that God will never leave you or forsake you. Psalm chapter 9 verse 10. Sabi niya, those who know your name will trust in you.
For you, Lord, have never forsaken those who seek you. Kaya, napakaliwanag po mga kapatid ang sinasabi sa kanyang banal na salita. Those, sabi niya, who know your name will trust in you. Ang nakakakilala sa iyo, Panginoon, ang mga nagtitiwala sa iyo, sabi niya sa kanyang salita, ay hindi iniiwanan ng Panginoon. Pero sa tao ka magtiwala. No? Iiwanan ka ng tao. Maaaring meron dito, no, naka-experience, talagang nagtiwala ka, at the end, anong nangyari? Iniwanan ka. Pero praise the Lord, ang Panginoon, sabi niya diyan, kung nagtitiwala tayo sa Kanya, hindi po niya tayo iiwanan, at hindi po niya tayo pababayaan. Amen. Dahil ang Diyos ay Diyos. Hindi siya katulad ng tao. Ang pangako ng Diyos, palagi niyang tinutupad. Ang pangako ng tao ay napapako. But praise the Lord, dahil ang Diyos na naglilingkuran po natin, pag ginagawa po natin yung mga kagustuhan ng Panginoon, even yung trust on Him, yung pagtitiwala sa Kanya, may ginagawa pala ang Diyos sa buhay natin. Kaya, sabi natin kanina, pag tayo nagtitiwala sa Kanya, what are the benefits? No? Worry is gone. Yung worry talagang umaalis. No? Nawawala. No? Hindi natin maramdaman ang worry. Kahit na nagkakagulo na ang ating kapaligiran, still pa rin na hindi tayo nag-aalala. Okay? Pag tayo nagtitiwala sa Kanya, no more fear. Wala ka nang dapat katakutan. Kaya pag matatakutin ka palang tao, ang susi pala, ang gamot, ang antidote is trust God. No? Another is that, sabi natin, can face problem in life. Pwede mong harapin. Ano mang klaseng bagyo, testing, problema ang dumarating sa buhay, pwede mong harapin. Okay? Another, sabi natin, enjoy your life in this troubled world. Pwede mong ma-enjoy pa rin ang buhay mo sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan. Dahil tunay po, yan ang ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We can have that peace of mind. Number 5, sabi natin, there is protection. Kaya kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, nandiyan po yung protection. No. Another is that deliver you from your enemies. Maging kaaway natin. Pagtiwala ka sa Panginoon, pwede niyang gawing kaibigan natin, maging ating mga enemies. Another is that God is able to provide your needs. Ano man ang pangangailangan, God is able to provide unto us. Number 8, sabi natin, the helping hand of God be with you. Nandiyan yung tulong ng Panginoon, hindi Kanya pababayaan. Number 9, sabi natin, God answered your prayer. Sasagutin ni Lord ang ating mga kahilingan. And number 10, God will never leave or forsake you. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. In our last verse, dito tayo magtatapos, Isaiah 26 verses 3 to 4. Sabi po dyan sa Isaiah 26 verses 3 to 4, you will keep in perfect peace him whose mind is steadfast, because he trusts in you. Tingnan ninyo, kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, talagang nakikita natin dyan na maging yung ating kaisipan, there is peace, perfect peace. Sabi niya dyan, ang ibinibigay ng Panginoon. And then in verse 4, trust in the Lord forever. For the Lord is the rock eternal. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, tiwala lamang po ang kailangan. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ang pagtitiwala sa Diyos ay kailangan natin.
Dahil kung hindi tayo nagtitiwala sa Kanya, hindi rin po tayo nananalig sa Kanya. So, magtiwala sa Panginoon tulad ng pananalig natin sa Kanya. Panginoon, salamat po God sa iyong salita. Natunay nga po na kung kami po ay lubusang magtitiwala sa iyo, God, buong puso, napakarami pong mga benefits, Lord, ang mapapa sa amin, Panginoon. Napakaraming kapangyarihan, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyo. Kaya tulungan mo po kami, turuan mo po kami, Panginoon, na sa aming buhay, Panginoon, ay palagi pong nagtitiwala sa iyo. Dahil po kami po ay patuloy na nagtitiwala sa iyo, O God. Alam at alam po namin, Panginoon, na sasamahan mo po kami, hindi mo po kami pababayaan. Kaya salamat, O God, sa mga salita mo na patuloy na napapakinggan ng bawat isa, Panginoon. Na nandun, O God, na ang lubusan po namin pagtitiwala ay para sa iyo lamang. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko po sa iyo, O God, ang mataas na pagpuri sa pangalan ng Jesus. Ibalik mo sa